Siyempre mga ka-MB, hindi natin pwedeng palagpasin o patapusin ang huling Friday ng November nang hindi natin nalalaman kung ano na nga ba ang kaganapan sa COMELEC. Kung ano ito, alamin sa Usap Publiko. At ngayong umaga nga, kasama muli natin si Atty. Elinita Julia Tabangin Kapuyan, ang Provincial Election Supervisor ng COMELEC Baguio Benguet. Good morning, Attorney. Good morning, Miss Angel. Good morning po sa lahat ng viewers ng Regional News Group Luzon. At advance Merry Christmas sa inyong lahat. Yes. Kamusta ang morning natin, Attorney? It's been a while. Ay, opo, sunod-sunod po kasi ang aming mga seminar sa office. Pero ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagpaparehistro, syempre. Kasi ang deadline na ng registration is May 18, 2026. At tuloy-tuloy na po ang eleksyon sa November 2, 2026. So, next year pa yan. Ayun, Attorney. Speaking of dito sa ating next year, Attorney, ano po bang pag-uusapan natin o ano po ba itong RA 12232? Opo, yan po yung Republic Act which sets yung pong term ng ating barangay and SK officials. So, eto po na na parang nasuspend. So, ginawa nilang November 2, first Monday of November 2026 na po. And 4 years thereafter, ang next elections for barangay and SK elections. Attorney, kwentuhan mo naman kami, di ba last time lang pinag-usapan natin may petition ngayon ang sinumite sa Supreme Court para mapatunayang unconstitutional itong pagpapaliban natin ng BSKE. Ano na pong update doon? O ano po ba ang nangyari doon? Opo, yung bagong ruling ng Supreme Court, which is November 11, 2025, lumabas po dyan na ang Republic Act 12232 or yung term po ng barangay and SK officials is set to 4 years, and then yung next elections will be the first Monday of November 2026 and 4 years thereafter, which means tigpo 4 years na po yung kanilang term, is constitutional. Opo. So sa June 27, 2023, meron tayong yung bang ruling ng Supreme Court na may parameters na dapat para magpa-postpone ka ng elections. Kasi nga, kung matatandaan natin, history muna, konting history, noong 2002, the barangay and SK elections were held. Noong 2005, na-postpone to. Yes. Then, 2007 and 2010, held siya. Pagkatapos ng 2013 to yung 2013, postponed to 2017. 2017, na-postpone siya to 2018. So, yung pattern is lagi siyang napopostpone. 2018, it was held. And then, nung 2020, postponed na naman to December 5, 2022. And then, lumabas na naman yung law na RA 11462 na ano na naman, na-postpone siya sa December 5, 2025. And then, nung 2023, syempre, hinold natin yung election nung October. Kasi, na-declare na unconstitutional ang Republic Act 11935. At ito yung nagpo-postpone ulit sa barangay and SK elections na dapat sa sa 2025 na dapat yan. Pero, na-unconstitutional siya at nag-set siya ng parameters. Yes. So, itong parameters na to, sinasabi dito sa Makalintal versus COMELEC, which is June 27, 2023, una, yung pagpapapostpone daw must be with regular intervals and not unduly long. Yan. Number 2, dapat yung right of suffrage of the Filipino people na magboboto must not be suppressed o denied. Tapos 3, dapat daw yung constitution ay masusunod kasi yung supreme power of the people nakalodge yan sa mga tao, hindi sa whims and caprices of Congress. At saka dapat naman it must be based on compelling and substantial reasons, hindi lamang because of COVID measures, mga ganyan. Yes. COVID at saka election fatigue, walang mga ganoon. So it was disallowed itong 11935 postponing barangay and SK elections. Pero this time, ito pong 12232, it was declared constitutional. Kasi naka-meet naman siya sa parameters. So it does not first it does not suspend na indefinitely yung barangay and SK elections. We know that it's going to be held sa November 2, 2026 or the first Monday of November and 4 years thereafter. Number 2, it does not deprive the people of the right of suffrage. Kasi alam natin and it is exact na next year talagang maho-hold ang elections.
At saka nasunod naman yung Constitution. So, yung pong nakalagay sa Article 10 of the Constitution, Section 8, nakalagay po doon, the term of all local officials shall be 3 years. And they cannot serve for more than 3 consecutive terms. Except, pero may sinabi kasing phrase doon, Yes. except barangay officials whose term shall be fixed by law. Kaya dyan sa basis na yan, ginagawa ng law palagi every time na mag-election sa barangay. Kasi whose term shall be fixed by law. At ngayon nga na-fix na talaga ang term nila to 4 years. So this is a term extending law, and it is not a law postponing barangay and SK elections. Kung na-postpone man, it is merely incidental. Yan po ang sabi ng Supreme Court. Ayun. Attorney, syempre dito, hindi naman natin maiiwasan na may mga puna, opinion, ang publiko. Ano daw po ba ang disadvantage at advantage po ng pagdagdag pa ng isang taon ng termino ng mga barangay at SK officials? Syempre daw po, sa nangyayari ngayon sa ating bansa, is it really, kailangan po ba talaga na i-extend yun? Well, sabi naman po nila kung yung authority Yeah. na mag-postpone ng elections or the authority to make laws para po i-fix yung term ng barangay and SK officials is exclusively lodged with Congress. So, talaga pong by the doctrine of necessary implication, talaga naman pong Congress ang may power niyan. So, because doon sa express provision po doon sa Section 8, Article 10, na nakalagay, Congress will fix a term for barangay SK officials, and that is except barangay officials ang sinabi, pero nakalagay 3 years lang talaga yung term ng isang local official, but except barangay officials whose term shall be fixed by law. So talagang lodge sa kanila exclusively. Pero ang advantage naman dyan, kung na-postpone man, yung projects nila, na lalo na yung long-term projects ng mga barangay officials natin and SK, may implement nila. And then, ang isang disadvantage naman dyan, yung SK officials natin, matanda na. So, dapat, na sila, regular citizens, Yes. regular voters. Pero, hindi na sila masyadong bata para yung bang mag-handle ng affairs or mag-represent ng aspirations ng youth natin. So, meron ding advantages, merong disadvantages. Pero, we have to obey the law kasi yun naman po yung nakaset na ginawa ng Congress. Ibig sabihin, attorney, kahit po may petition pang maisumite ngayon para lang po matuloy ang BSKE or hindi po madagdagan pa ng termino ang mga BSK, hindi na po siya parang magagrant. Meron Wala pa rin na. sigurong nag-file ng motion for reconsideration Yes. ngayon, pero depende sa Supreme Court kung i-grant nila o hindi. Kasi ang trabaho naman po ng Supreme Court is to determine kung constitutional ang ginagawang laws ng Congress. And sa Congress naman po, doon nakalodge exclusively ang pag-create ng law. So they can always set the term of the barangay and SK officials. So ngayon naman po, attorney, ano na po ang ginagawa ngayon ng COMELEC? Specifically po, dito sa Baguio, Benguet, syempre na-extend na ang ating election day, nadagdagan pa ng termino. Ibig sabihin po ba, meron na po tayong final na calendar of activities? Ay opo, malapit na pong i-release ang calendar of activities natin. Pero po, tuloy-tuloy ang registration natin ngayon. So meron tayong registration, reactivation, change of name, correction of entries, meron pang updating of election records, and transfer, syempre. Lagi namang meron yun. Ngayon, for next year, di ba, syempre, May 18 ang deadline natin. Yes po. 2026, kailangan po, sana gawin nyo na ngayon. Kasi tinitignan namin yung statistics, meron pang iba na 1, 2, ganyan lamang sa mga munisipyo natin. Dapat po, asikasuhin nyo na agad. Kasi pagdating po ng panahon at mabilis ang panahon, di mahaba na naman ang pila natin, naabot na naman tayo doon sa labas ng gate ng COMELEC. So sana po, asikasuhin nyo na po agad yan pong pagpaparehistro, lalo na po kung bago kayong SK. Kasi ang naging problema sa SK, dahil hindi natin mabuo yung kanilang 7 team na dapat na councilors nila, ang nangyari, hindi nila magalaw yung kanilang budget.
So, nahirapan sila ngayon at hindi naman tayo nagkaroon ng special elections last time kasi masyado na siyang close sa national and local elections noon. Oo nga Kaya po. ano dapat, ang gagawin daw nila, ibubuo na nila yung kanilang slate Mm. para magamit nila yung kanilang budget. So far, attorney, na-hit na po ba natin yung target po natin na mga register dito sa Baguio Benguet? O so far ngayon hindi pa natin na-hit kasi nga yung mga bata ngayon, hindi naman sila masyadong pumupunta. Siguro mas busy sila ngayon sa school nila o kaya getting ready na silang magbakasyon for the holidays. At saka yung iba naman hindi pa kailangan dahil 'di ba wala pa namang deadline. So yan ang hinihintay palagi. So wag niyong hintayin yun. Kailangan gawin niyo na po agad para wala na kayong gawin next year. Ayun naman, attorney, when it comes naman sa mga balota, kamusta naman po, na-print na po ba? Masasayang po ba ito? Syempre, hindi na po matutuloy ang BSKE at nadagdagan pa ng termino, or kamusta po overall? Syempre, na-print na po yung ballots kasi Mm-mm. getting ready na kami for December 1, 2025 Yes. sana. So, ang mangyayari dyan, ire-reuse lang natin yan. Gagamitin natin yan next elections. Doesn't matter po kung anong date yan, ginawa naman namin yan previously. Yes. Kasi syempre, kailangan magtipid naman tayo, mag-waste po tayo kung tayo ay magpe-print na naman ng bago. So, kung kaya pang gamitin, edi gagamitin natin. So, it doesn't matter kung anong date yun, basta mahuhold ang barangay election sa November 2, 2026. Last question, attorney, ano naman po ang mensahe natin or paalala po sa mga hindi pa po nakakapag-register ng kanilang, para po sa nalalapit na BSK 2026? Eto na lang po just in case, kasi napansin po namin, meron pong mga tao na pumupunta pa rin sa opisina, doon pa rin mag-fill up ng form. So, kung techie naman kayo, lalo na yung mga bata na SK, pwede naman kayo mag-download po ng form sa www.comelec.gov.ph at ito pong form na ito, isang kopya lang naman. Di na namin kailangan ng 3 kopya. So, isang kopya lang. Tapos, fill it up na right away. Then, you just sign it sa harap ng election officer pagdating nyo po doon po sa tanggapan namin. And then, kukunin yung biometrics nyo, tapos na. Just wait for the approval of all these applications for registration. Yan na lang po. Kasi kung nahirapan kayo, magtatagal ka pa mag-a-add ka pa ng additional 5 to 6 minutes para mag-fill up ng form. Baka, attorney, may gusto ka rin idagdag dito sa ating RA 12232 pa. Opo, dito sa 12232, ang term po ng barangay and SK officials will already be 4 years. So baka sabihin nila, may nagtanong po kasi na continuous na ba yan forever, ganun. Hindi, tig 4 years na tig 3 term. So ang maximum mo dyan is 12 years kapag nabuo mo yung 3 terms. Then mag-rest ka muna and then takbo ka ulit. So just the same, kahit nag-add tayo ng 1 year, 3 terms pa rin po yun. So that's compliant pa rin sa Constitution at sa Local Government Code. Ayun, maraming salamat, attorney. And I hope lahat po ng ating mga ka-MB ngayon na nanonood is nabigyan ng kalinawan. Wow, kalinawan! Or na-enlighten na po sila regarding po dito sa ating BSK 80,026. Attorney, baka may gusto ka namang batiin or i-shoutout, at wag po natin kakalimutan itong libro po natin. Opo, ang book po natin entitled Insider's Notes on Election Laws, meron po tayong yung Series 1 at saka Series 2, syempre. Nakalagay po yan nandoon po sa Jet Bookstore sa Portavaga Mall, Baguio City. Pwede naman po kayong dumaan doon. Or kung wala kayong time, you can visit my website, attorneyejtabangin.com, or message me sa 0917-507-2439. At binabati ko po lahat ng mga taga-Comelec. Happy working po for this day. Ayun, maraming salamat again, Attorney Elinita Julia Tabangin Kapuyan, ang Provincial Election Supervisor ng Comelec Baguio Benguet.